Ilang sandali lang ay hinanap na si Wade at inilayo na siya sa akin. Well, siguro naman ay okay na desisyon ng ginawa ko. Hindi pa ako reading i-bash ng mga fans nila ni Sean at sigurado akong liliit yung fans niya pag nalamang may nililigawan siyang iba. At eto pa, hindi pa naman kami, kaya mas mabuti na rin sigurong sekreto lang ito. Inilatag ko yung mga susuotin ni Wade doon sa backstage. Hindi dapat ako umalis ng backstage. Kaya lang, may 30 minutes akong walang ginagawa. Siguro mas mabuti kung panoorin ko siya ngayong tumutugtog. May oras pa naman akong bumalik bago siya mag-change ng damit. Pinayagan naman ako ni Mr. Manzano na manood muna. Tumayo ako malapit sa mga VIP. Nandoon ang iilang artista, nandoon din yung magagandang models. May t-shirt pa silang may nakalagay na Ribas sa likuran. Maraming poster tsaka tarpaulin na naglalakihan. May mga makukulay pa silang glow in the dark sticks and bowlers. May nag-effort pang magdala ng balloons. Ang ingay ng mga fans. Napatingin ako sa stage at nakita ko yung dim lights. May 5 minuto pa bago magsimula yung concert pero hyper na ang mga tao. With Ribas! Napahawak ako sa sarili kong lalamunan. Ang sakit nun sa lalamunan na. Grabe naman sila kung makapag-chair. Malamang, naghihintay na lang din yung going south sa oras. Siguro nandyan na sila sa gilid. Napangiti ako sa ingay nila. Sabay-sabay pa talaga sila nung nag-cheers. Oh my gosh! With siya! With siya! With siya! Nakita ko sa may harapan ang pagdating ni Sean. Nakabalandra ang dimple niya sabay ngisi sa buong sambayanan. Kumaway siya sa mga fans at binigyan sila ng flying kiss. Kumirot ang puso ko nang nakita ko kung sino yung mga kasama niya. Tumabi sa kanya ang mama ni Wade. Buong pamilya ni Wade ay nakalinya sa mga upuan sa VIP section. Katabi niya naman yata ang isang bigating tao. Bumulong siya rito at nagtawanan sila. This is a big scope. Sean with Wade's parents. Malapit na ang kasal. Bigla akong tinulak nang di sinasadya ng isang taga-media. Panay ang picture niya sa kay Sean na nakikipag-usap naman ngayon sa mama ni Wade. Gumapang sa sistema ko ang inis at pagkairita sa sitwasyon. Ang tanging inisip ko na lang ay kailangan kong magpakatatag. Magpapakatatag ako para kay Wade, para sa aming dalawa. Matagal siyang nagsakripisyo para sa akin, kaya ako naman dapat ngayon. Kaya niyang isoko itong tinatamasa niyang pangarap para lang sa akin. Alam naman nating hindi na iyon kailangan. Mas gusto kong kinakamit niya yung mga pangarap niya. Para kasing simula nung nakilala niya ako, nawala na siyang interes mangarap para sa sarili niya. Zoe is right. He will self-destruct. Kaya dapat kong intindihin ang lahat ng mga ito. Parte ito ng fame. Ganyan talaga pag nasa showbiz. Hindi mo maiiwasang maling kahit kanino. 10, 9, 8, 7. Nag-countdown na para sa paglabas ni Wade. Miss, ikaw ba si Miss Elizalde? May nagtanong na isang staff sa akin. May lapel siya at mukhang nababanas pa sa akin. Po, opo. Sabi ko. Oh, ito. Sabay bigay niya sa isang malaking bouquet of roses. Kanino po ito galing? Tanong ko.
Iwan ko, bigla na lang may nagpadala. Sige. Umalis na siya at pumunta sa harapan. Napatitig ako sa mga bulaklak sa harapan ko. Hinanap ko yung nakatagong card. Sa wakas ay nakita ko rin itong kulay pulang card. Tinignan ko ito at nakita kong sulat kami ni Wade iyon. I love you, Rina. Sana sagutin mo na ako. Napangiti ako. Ang kulit talaga ng isang ito. Kakadil nga lang namin na dahan-dahanin ang lahat ng ito. Agad nang nagre-request na sagutin ko siya. Napailing ako at napatingala dahil biglang sumulpot sina Wade, Zach, Austin at Adam sa stage. Maporma silang apat at ibang-iba ang aura kumpara sa Zeus noon. Hindi ko mawari kung anong kaibahan nila pero ang masasabi ko lang ay malakas at maimpluwensya silang apat. Ngumiti si Wade habang tinuturo ang mga fans. Naghihimutok at humihiyaw na ang mga fans niya sa sobrang kilig. May nakita pa akong mukhang tunay na nahimatay sa pagtatalon. Nakita kong pinaypayan siya ng mga kasama niya at pinuntahan din ng staff na meeting. Ganun ba talaga? Kakasimula pa lang nito ah. Grabe, pati yung mga dating kanta ng Going South, kiring-kiring niya. Ibang klase, talented talaga itong si Ribas. Sabi ng isang staff na nakalapil din sa isa pang staff. Rumampa si Will sa stage. Lumapit siya sa audience. Dahilan kung bakit mas dumami pa ang nag-hyperventilate. Ngumisi siya at umiling nang nakita ang epekto niya sa mga tao dito. Hindi naman puro babae yung nandito. May mga lalaki ring humahanga sa music nila. Pero mas madalas talaga ang babae. Weed siya! Weed siya! Weed siya! Mukhang naapakan ata ang ego ng weed siya kasi nilagpasan lang ang upuan nila. Tinaas niya ang dalawang kamay niya at hiningal pagkatapos ng isang kanta. Ngumisi siya at nilagay ulit yung microphone sa bibig niya. Wasya pa rin na! Napapikit siya sa ingay na ibinigay ng mga tao. Ako nga ay parang nabingi sa sigaw nila. Pinindot ko yung dalawang tahinga ko kasi mukhang hindi ko na marinig ang sarili ko. Hello! Sabi ko sabay pindot sa tainga ko. Tumawa si Wade sa microphone. We love the sound of your sexy laugh, Wade. Sabay-sabay nasigaw ng isang Going South official fans club. Umiling palalo si Wade at mas lalang pumalandra yung dimple niya. Nandoon na siya sa crowd at may mga taong nagkokontrol sa fans para di siya dumugin. Galing doon ay sinuyod niya yung mga nasa harapan. Hindi ko alam pero tumigil yung mga mata niya nang nakita ako sa gilid malapit sa may entrance pabalik sa stage. Ngumisi siya at napapikit. Damn, I love this girl so much. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay agad kong narinig ang pagsisimula ng gitara ni Zach. Weed siya! Weed siya! Weed siya! Sigaw ng mga fans na nag-a-assume na si Sean yung tinutukoy ni Wade. Napapikit ako sa boses niyang parang hinihili kaming lahat. Ewan ko with Ribas. Ewan ko saan ang galing ang pagmamahal mo sa akin.
Napangiti ako sa sarili ko. Kahit walang nakakaalam na ako yung mahal niya, okay lang sa akin. Mas maganda nga ayon. May hindi alam ang ibang tao. Kahit na public na ang buhay niya. Lahat ng ginagawa niya ay palaging may nakatutok na media at mga tao. Gusto ko yung simpleng buhay lang tulad noon. Yung kami lang dalawa. Sa apartment, sa alegria, walang nang iintriga. Kung meron man, ay walang kayang sabihing masama. Wala silang nasasabing masama noon dahil kilala nila ako at galing ako sa pamilya ng mga Elizalde. Pero ngayong mas malawak na ang mundong ginagalawan ni Wade, wala na masyadong nakakakilala sa akin. Paniguradong walang awan nila akong pagsasalitaan ng masama. Pagkatapos ng pangalawang kanta niya, ay punong-puno na siya ng pawis. Hinubad niya ang jacket niya. "Wah, ang init!" sabi niya at ngumisi. Napayaw na naman ng pagkalakas-lakas ang mga fans. "Alright, Arina!" Tinutok niya ang microphone sa mga tao. "Strip! Ribas strip! Strip! Strip!" Sigaw ng mga tao. Humalakhak siya sa microphone. "Ayan na naman kayo! Nandito ang pamilya ko! Nakakaya naman!" Mas lalo siyang tumawa. Tumayo ang mama niyang natatawa rin. May sinasabi siya kay Wade. Hindi iyon marinig ni Wade galing sa stage, kaya nilapitan niya ang upuan ng mama niya sa harap. "Wade siya! Wade siya!" Nabuhay na naman ang hiyawan tungkol sa love team nila dahil sa paglapit ni Wade doon. Umupo ang mama niya. May sinasabi pa siya sa tabi niyang si Sean. Tapos may biglang nagbigay ng microphone kay Sean. "Your mom says it's okay if you strip," sabi ni Sean gamit ang malambing na boses. Tumawa rin siya at tumawa ang mga tao. Natawa din si Wade pero hinanap niya ako. Ngumisi ako sa kanya. Tumaas ang kilay niya ng saglit at umakyat ulit sa stage. Pagkaakyat niya ay tinitigan niya na naman ako. Binigyan ko siya ng thumbs up. "Alright, I'll strip if you strip to." Humalakhak si Wade at kinindatan ako. Uminita ang pisngi ko. Kahit na lumabas na yung audience, yung hinahamon niya, ay naramdaman kong para sa akin yung sinabi niya. "Manyak mo, Wade. Sabi na nga ba? Bastitin kita riyan. Sabing dahan-dahan, lalo na sa mga intimate actions mo." Nanginig yung binti ko sa halakhak niyang nakakakiliti sa tainga. "Kidding, alright?" Tumawa siya nang may nag-strip na lalaki sa audience. "What the? Ganun pa talaga iyon?" "I'll strip if they strip to." Sabay toro niya sa mga bandmates niya. Umiling si Adam habang malaki ang ngisi ng parehong si Austin at Zach. Unang naghubad si Zach. Bumalandra agad sa akin yung abs niyang pawis na pawis. Si Adam ang sumunod na naghubad. Nakita kong may tatong dragon sa dibdib niya. Si Austin ang sumunod. Maputi si Austin at medyo may kalakihan din ng katawan, kaya napairit ang mga tao ng si Wade na lang ang hindi pa naghuhubad. Kahit na umuo siya, alam kong patay pa rin ako sa kanya. Ayaw niyang naghuhubad ako eh. Humalakhak ulit siya at nilapag yung microphone sa sahig. Mabilis niyang hinubad ang t-shirt niya at ibinalandra ang hit-inducing abs niya. Walang katapusang irit ang ibinigay ng audience sa paghuhubad niya. Kitang-kita ang bilay niya at ang abs niyang pawis na pawis. Napapapindot ako sa kabilang tenga ko dahil sa ingay. Hindi ko magamit ang isang kamay ko kasi nakahawak iyon ng bouquet galing kay Wade. Patay ako sa designer ko. Humalakhak ulit siya at ginulo ang buhok.
Kinagat ko ang labi ko sa sinabi ni Wade. Talagang patay ako. Unti-unting tumugtog yung mga instruments ng kabanda ni Wade. Naaninag ko na naman yung mga tattoo niyang kulot na may mga linya. Ano kaya talaga ang mga iyon? Maingay ang kantang ito, kaya napapatalon at napapahiyaw palalo ang mga audience. Pabalik-balik si Wade sa paglalakad sa stage. Tinitignan niya ang mga tao gamit ang mga mata niyang mapupungay. Para niyang hinuhubaran ng bawat isa gamit ang mga mata niya. Flirt. At dahil doon, ay mas lalong umingay at nanisay ang mga tao. Pumunta siya sa audience at may kinuha siyang babae doon. Pulang-pula ang babae at halos mag-hyperventilate na siya sa kilig sa ginawa ni Wade. Hinahawakan niya ang kamay ng babae habang kinakanta ang mga linyang ito. Ngumisi si Wade at binitawan ang kamay ng babae. Bumalik sa stage at patuloy na kinanta ang kantang yon. Thank you, fans! Kumindat siya sa mga fans at biglang nag-dim ang lights sa stage pagkatapos niyang yumuko para magbow. I love you, Carmila! Hindi na nakita kong si Wade yung huling nagsalita pero halata sa boses at halakhak niya. Kinagat ko ang labi ko. Wade, pahabol pa talaga. Si Carmila na aso iyon na. Fans?